aproximadamente 13 anos, Halos 13 taon na nang natagpuan ko ang fazenda at natagpuan ko na rin isang sagot para sa isang bagay hinahanap ko e que já escutava há muito at tempo naririnig ko mula noon da pa participação no movimento dahil sa aking participation sa Focolare Movement. do movimento. Sa Nós movement, escutávamos sempre lagi namin naririnig itong pagpapahayag na mahal ka ng Diyos immensely, esse encontro com esse Deus ang amor. paghahanap, ang pulong na Foi lá sa ang Diyos ay pag-ibig. reuniões do movimento At Focolare, doon, sa isang meeting ng Focolare Movement, fazendo um encontro na nakasali ako sa meeting novo na may desejo, panibagong pagnanais. profundamente dar uma resposta Pagnanais a na Deus. ibigay isang malalim na sagot para sa Diyos. Natututo kung paano sagutin itong pag-ibig na ito. At sa fazenda na narinig ko ang mga karanasan ng mga boys, natuklasan ko, meron dito isang sagot para sa pag-ibig ng Diyos. Meron dito isang konkretong sagot. At dahil dito, sumikap ako pumunta sa fazenda upang magawa isang panahon ng karanasan na simula noong 13 taon nakaraan. Kapag salubo natin ang salitang pag-ibig, o kaya ang pagpapahayag ang Diyos ay pag-ibig, o kaya mahal ka ng Diyos immensely, dahil sa madalas gamit nitong pagpapahayag, maaari na hindi natin mararanasan ang lakas na nasa likod nito. Tayo ay may pribilehyo na maranasan ito sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan ng mga bagay sinasabuhay natin o kaya sinusubukan natin sa buhay sa pangaraw-araw ng mga tao sa fazenda at sa mga tao na gawa ng isang karanasan nito ay nadadala sa buong mundo itong karanasan ng ang Diyos ay pag-ibig. Pero sa nayon, sa kasaysayan ng mga tao ng Diyos, sa banal na kasulatan, natatagpuan natin mula sa umpisa anuman bagay nagpapakita tungkol sa ganitong konkretong pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa mga tao pinili niya, para sa kanyang mga tao. Ang mga tao taga-Israel, ang mga tao na pili ng Diyos, at sila mismo nagsasabi, anong bayan may napakalapit ng Diyos, gaya ng ating Diyos, na lalapit sa atin tuwing beses tumatawag tayo sa Kanya. Sa kasaysayan ng mga taga-Israel, kinukumpara ng Diyos ang kanyang sarili sa nanay na iyon, sinasabi, maaari bang kalimutan ng babae ang naging bunga ng kanyang sinapumpunan? Baka mangyari man ito, pero ako ang iyong Diyos, hindi ko kayo malilimutan kailanman. Ang Diyos ang nagtatanong sa kanyang mga tao, ang tumatawag sa kanyang mga tao, at gusto maging present sa kasaysayan ng kanyang mga tao, at kumikilos sa kasaysayan ng kanyang mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos sa kasaysayan ng kasulatan, sa kasaysayan ng mga tao taga-Israel, ay nagpapahayag sa isang konkretong paraan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao. At bilang kalalabasan, sabihin natin na ganito, isang pangangailangan ng Diyos na maging present sa gitna ng kanyang mga tao. Dahil ganito, ang pag-ibig ay nagbubuo ng isang pangloob na pangangailangan. Ang pag-ibig ay nagbubuo ng isang pangangailangan ng closeness sa taong minamahal, sa mga minamahal. At alam natin ito dahil ang bawat isa, humanly, nararanasan na ito. Pero pati sa spiritual na buhay, nararanasan natin ito na madalas. At ang Diyos ay pag-ibig, naglalagay siya sa isang kalagayan na iyon na closeness sa kanyang mga tao, sa isang malalim na intensity na nahayag ito sa pagkakatawan tao. Siya sa gitna natin. Si Jesus na pinanganak sa kaysaysayan ng isang bayan, si Jesus na pinanganak sa gitna ng sangkatauhan, ang walang hanggan na pumapasok sa templo, isang punong pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. At itong si Jesus na nagpapahayag nitong pag-ibig sa buong sangkatauhan, simula sa kanyang mga tao. Siya na naging pres sa kamatayan ng kanyang kaibigan si Lazaro, siya na naimpress sa harapan ng mga tao walang pagkain doon sa deserto. Siya na naimpress sa pagdudurusa ng iba at pinupuntahan niya mga iba dahil nagmamahal siya. Nagagawa siya ng isang pagtitipon. Pinupuntahan niya ang mga tinatawag niya dahil nagmamahal siya. At pagkatapos siya mismo ay magsasabi kung ano talagang buong sukatan ng pagmamahal. Sino man may higit na pagmamahal kaysa mga nagbibigay ng kanilang buhay sa mga kaibigan. At nasabi pa niya,
Lahat ng mga tao malalaman na kayo mga alagad ko kapag nakakita sila sa iyo, masasabi nila, tingnan ninyo kung paano sila ay nagmamahalan. At ibinibigay niya itong sukat ng pagmamahal sa isang malalim na paraan nung nasa krus siya. Dahil dito gusto ko na yon. Basahin isang parte ng sulat ni John dahil si John ay isang tao na kalubog sa pagmamahal na ito. Nararanasan niya personally itong pagmamahal. At sana yon, itabi natin kung anong pagmumuni, pag-aaral ng kasulatan, teolohiko, pagmumuni-muni tungkol sa komunidad ni John o kung ano paman. Dahil hindi ko alam kung meron dito isang tao na nag-aaral tungkol nito. Pero gusto ko lang sana pasukan itong pagbasa, tinitingnan itong si John, ang minamahal na alagad, na naranasan itong konkretong pagmamahal. At meron sa harapan ng kanyang mga mata itong pagmamahal na contemplate niya. At sa chapter 4 ni John, sinasabi niya, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nang nalaman ko ang karanasan ng mga boys dito sa fazenda, narinig ko mga maliliit na karanasan tungkol magbigay ng buhay sa iba. At nakita ko kung paano inalagaan nila ang isa't isa. Nakita ko na rin ang mga pagkukulang at nakukuha ito ng attention ko. Bakit? Dahil sa pakalam ko ng pagkukulang nila, yung dating ugali minsan, di ba? Realizing ang lahat ng mga human reactions nila, nakikita ko na rin lumilitaw sa gitna nitong mga human reactions ang mga divine reactions na nangyayari lamang sa mga tao tinatch ng pagmamahal, kung sinong tao tinatch ng salita. Masasabi ko pa na meron tayong mga paghihirap na intindihin isang sentence kagaya nito. Ang Diyos ay pag-ibig sa kanyang buong meaning. Dahil para sa atin, ito ay isang salita ginagamit na madalas, di ba? Ginagamit natin ito ng sobrang dalas na para naging bihasa na tayo sa Kanya. At hindi na tayo nag-alala tungkol sa kalagahan nito. Dito may isang sentence ginagamit ng mga tao na madalas at para nawawala ng lakas minsan. Nakakatanggap ako ng note na kasulat ng ganito minsan. Urgently. At tinatanong ko sila, urgently ba talaga ito o kaya sobrang urgently? Dahil urgently, ibig sabihin, isang bagay na napaka-importante, di ba? Marcio, may isang tao tumatawag sa iyo. Urgently daw ito. Ops, teka lang. Urgente ba talaga o hindi siguro masyado? Dahil sa sobrang gamit ng ilang salita para nawawalan kanilang lakas. At pareho din sa salitang pag-ibig. Kaninang umaga, mayroon akong kausap at tinanong ko siya, nasabi mo na ba sa tao na yon na nag-alala ka sa kanya, na minamahal mo siya ng totoo? Hindi, alam na niya. Paano? Nasabi mo na ba? Hindi ko kailangan sabihin. Paano? Hindi mo kailangan sabihin. Pag sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig, baka meron sasabihin, alam ko na, ang Diyos ay pag-ibig. Automatically sinasabi niya, hindi ko pa nararanasan itong iting nitong salita. Dahil sa harapan nitong pagpapahayag, ang Diyos ay pag-ibig. Ano ba kayang dapat ilipat sa kalooban ko? Ang karanasan na nagawa ko sa ang Diyos ay pag-ibig at hindi possible mangyari bang bagay. Sa wikang Portuguese, magsalita tungkol sa pag-ibig, nagsasalita tayo tungkol sa isang salita lamang. Sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo, may mga pagpapahayag upang sabihin yung tungkol sa pag-ibig. May pag-ibig para sa mga bagay na gustuhan ko, pagkakaibigan, pag-aaral, ewan ko lang, mga ilang bagay, pahalagahan ko. Kaya sa wikang Griego, meron sila mga salita para sa mga ito upang ikwento ang tungkol sa pagmamahal na ito. Mayroon din ang salita pag-ibig para sa relasyon ng babae at lalaki, passion, ibang salita naman. At mayroon din ibang salita upang masabi tungkol sa brotherly love, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig, ang salita agape. Pero ano ang ibig sabihin ng agape? Brotherly relation. Intimate relation.
intimate relation ng donation ng mga kapatid na totoong nagmamahalan at pati relasyon sa divine ng Diyos. Relasyon ay laging mga bagay na konkreto. Isa pang kahirapan natin ay magsalita tungkol sa mga relasyon dahil napakalakas na yon ng mga online na relation, di ba? Relation sa Orkut o kaya mga iba pa. Di ko alam kung mga ilang pangalan nila lahat dahil hanggang na yon wala pa akong mga ganito Orkut o kahit ano pa. Di ko rin alam kung paano gamitin ang mga yon. Pero nakita ko mga araw na ito, dalawang tao sa paglalaro ng isang joke sa entablado. Nakasuot silang damit ng payaso at umiiyak ang isa at sinusubukan ng iba aliwin siya. Itong umiyak ay nagsabi, tinatago ko ang daming bagay pero nalulungkot ako na yon. Sabi ng iba, magsimula kang mag-donate kaya. Iba naman, kanino? Para sa iyong mga kaibigan. Pero paano kung may bibigay sa mga kaibigan ko? Pinasa lang sa kanila. Paano kaya kasi yung mga kaibigan ko lahat ay taga-Orkut? Paano kung may bibigay ang mga bagay na ito sa kanila? Isang joke lang ang nagawa nila, pero isang seryosong joke. Dahil isang totoong relation ay isang relation kung saan, una sa lahat, meron akong contact sa iba. Kung ano man siya. Di ko sinasabi na hindi ko pwede gamitin ang iba't ibang paraan upang padaling ito. Pero relation, kung saan wala pang mata sa mata, hindi pa ito relasyon. Pagkakaibigan, kung saan hindi ko maasahan sa iba at maranasan kasama niya mga paghihirap at kaligayahan, hindi pa ito isang totoong pakikipagkaibigan. At maaari mong itanong, pero sana yon? Paano ko magagawa ito sa Diyos? Hindi ko tinitingnan ang kanyang mata. Paano ko magagawa ito kung hindi ko ako nagpa-participate sa kanyang mga paghihirap? Sabihin natin ganito, ang nagbibigay ng sagot sa atin, ang espiritualidad ng pagkakaisa ni Chiara Lubick. Ang nakakabigay ng sagot, ang espiritualidad ni Jesus sa gitna, pagkakaisa, at si Jesus na pinabaya. Iisa lang Jesus sila. Narito isang sagot, at isang sagot para sa sangkatauhan na yon. Bakit? Dahil tingnan ang mata ng Diyos, ay makakaroon ng kapasidad na tingnan siya sa mga iba. At maibuo itong relasyon ng pagkakaisa gaya ng maraming group natin. Maalala ko isang umaga doon sa Fazenda Santa Rosa, sa state ng Pernambuco, sa bayan ng Garanhuns. At kinakailangan ko noon magsalita para sa mga boys sa umaga. At maalala ko ng malinaw, nang nagsimula ko magsalita, isang bagay ay ginawa kong huminto. Dahil pag nakita ko mga maasikaso mga mata ng mga boys doon sa hall, sa pagkakaisa na gawa nila, isang sentence nakatouch sa akin. At ganito ang sentence, tinitingnan ako ng Diyos sa pamamagitan ng mga mata nila. At naging emotional ako dahil dito. At hindi na ako nakapagsalita. Huminto ako ng mga ilang minuto dahil dumarating ito ng malakas para sa akin. Tinitingnan ako ng Diyos sa pamamagitan ng mga mata nila. Siguro, makontemplate ko ang mga mata ng Diyos sa kawalang hanggan laman, sa kanilang misteryo. Pero sa lupa na ito, makontemplate ko ang mga mata ng aking mga kapatid na nakangiti, mga kapatid na umiiyak. At paano kaya mag-participate ako ng mga pagdudurusa ng Diyos? Sa pagbabahagi ng mga pagdurusa ng aking mga kapatid. At sa pagdurusa na iyon, mabigyan siya ng pangalan, si Jesus na pinabayaan. Nagkaroon ako ng malaking kaligayahan kanina umaga dahil nakarinig ako ng isang tao na nag-stay na siya dito mga ilang beses at umayaw makatapos ng programa, naaresto siya, nakalabas ng kulungan, umuwi, nakarelapse at pagkatapos na gusto kong bumalik at sana yon nandito siya at sinabi niya sa akin kanina umaga. Bago siya magkaroon ng unang pagdalaw, sinabi daw niya sa isang kaibigan na nararamdaman ko isang napakalaking bisa para may isang emptiness dito sa loob na hindi ko ma-feel. At sinabi naman itong kaibigan niya, nakatira din doon sa bahay niya. Bigyan natin ng pangalan itong emptiness. Tawagin natin itong emptiness na si Jesus na pinabayaan. Maaari mong sabihin ilang beses, Jesus, kayo ay nandito sa emptiness na ito. Kayo po ito.
Isang kaibigan niya nagsabi nito sa kanya at ibinahagi niya sa akin na tuwing beses nararanasan niya na yon itong emptiness, sinasabi niya, Jesus, kayo po ang nandito at gusto ko kayo. At ginamit niya itong pagpapahayag sa buong linggo at sinabi niya, nararanasan ko isang kaligayahan na parang hindi na nawawala. Natouch ako sa mga bagay sinabi niya sa akin kanina umaga at natuklasan ko, ang sukat ng pag-ibig ng Diyos ay ang sukat ng krus. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ng krus. Bakit ang mga fazenda ay gumagana ng maayos? Kasama pa ng buong limitasyon ng tao. Bakit? Kasama ng ating mga limitasyon, maraming beses, hindi naman lagi, pero sa paraan kaya natin, kumikilos ang Diyos dahil maraming beses nagsisimula tayong umayakap itong si Jesus na pinabayaan, itong si Jesus ng krus. Itong si Jesus na nagmamahal hanggang sa katapusan. At ilang beses tinatawag tayo upang mahalin sino man na sumagat ng damdamin natin, na hindi maintindihan. Sino man na gumagawa ng kasamaan sa iba, pati sa atin. Ilang beses tinatawag tayo upang mahalin ang mga tao, sinasabi ng iba, walang kwenta, hindi magiging maayos. At alam natin, kayang-kaya. Dahil pag tinitingnan ko ang hall, pag nakikita ko ang ilang sa inyo dumarating para sa meeting na ito, malala ko mga paghihirap nila sa kanilang programa ng rehab. At malala ko na rin ang mga bagay dinaanan nila. Pero malala ko na rin na nagkaroon sa loob ng puso nila isang pagnanais na magkaroon ng isang relasyon na authentic sa mga boys na ito. Kahit kung sa practice, parang hindi talaga magiging maayos. Mga ilan sa inyo na nandito na yon, naranasan ito. At ilang sa inyo ay nagpatuloy dahil na-meet ninyo mga responsible, mga ninong, isang tao taga-komunidad na naging available upang mahalin ka at minahal ka nila at sinamahan ka nila hanggang sa punto na kayanan nila. At dahil sa relasyon na ito, nagawa mo itong pagtitipon sa Diyos. Magmahal ay laging relasyon. At relasyon ay laging mga konkretong bagay. Ilang mga nanay ay nakarating dito sa Living Hope Groups sa pamamagitan nitong group dahil na-meet nila mga nanay na nagmahal sa kanila. Willing sila magbigay ng kanilang buhay kahit sa kanilang pagdudurusa. May isang nanay na nakaupo dito sa hall na ito, kilala ko siya, at ilang beses dinala niya ang mga pamilya dito, kasama ng kanilang mga anak upang magdalaw dito, habang siya mismo sa panahon na yon ay dumadaan isang panahon ng pagdudurusa. Pero sinasabi niya, hindi ako pwede hindi magdala sa kanila dito. Ang ating fazenda at ang Living Hope Group ay nakaka-move on lamang kung kumikilos itong Diyos ng pag-ibig. Hindi ang taas ng formasyon natin ang magagawa nito. Makakatulong din siguro. Hindi rin ang number ng mga tao nagtitipon sa sala na yon na maaaring baguhin kahit ano. Bagaman maganda naman kung nalalaman namin 30 katao sila, 40, 50, 60 ang nasa sala nagtitipon. Napakaganda pag nangyayari ito. Hindi rin importante kung meron tamang lugar para sa meeting o hindi. Importante lang meron silang mabuting relasyon. Ang pinakaunang relasyon maibuo natin ay sa iba dahil mas madali ito. At sinabi naman ni Juan pati sa kasulatan na ang hindi umiibig sa kanya mga kapatid nakikita niya at sinasabi umiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita, sinungaling siya at wala sa kanya ang katotohanan ng Diyos. Ang unang tao maibuo ko itong relasyon ng pag-ibig ang nasa tabi ko sa mga nabubuhay sa paligid ko at laging mga tunay na karanasan na maibuo nito. Maalala ko nang umalis ako ng São Paulo 13 taon na nakaraan upang magsimula ng aking karanasan dito sa fazenda. At sa loob ng bus, nagdasal ako habang bumibiyahe. At may isang bagay pinako ko sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, pangako ko sa iyo, pagdating ko doon, samahan ko mga tao na mas mahihirap. Di ko nalimutan itong pangako. At maalala ko, pagdating ko doon sa Elias House, upang makatira doon, may 3 mahihirap na tao, mga nagbibinata. At sa buong buhay ko noon, hindi ako nakayanan magtrabaho kasama ng mga nagbibinata.
Quando no convento tinha Nung may mga mission sa kumbento, kasama ko ng mga bata, gumagawa ko ng mga drama sa kanila, nakikipaglaro ako sa kanila, tudo isso. gumagawa din ako ng mga kanta para sa kanila lahat. At sa parokya naman, nagtatrabaho ko kasama ng mga malalaki na, group ng mga matatandang babae, Não queria nem chegar perto do kakapala ng Mary, pero ayaw ko sa nalapitan ang group ng mga kabataan. quando eu chegava. At dito sa fazenda, pagdating ko pa lang, Os três mais ang difíceis. tatlong pinakamahirap na tao, mga bata. E eu me At lembro maalala ko pa na claramente malinaw daquela itong karanasan, nalapitan ang tatlo. At wala akong nagawa sa kanila dahil nilapitan nila ako kaagad. Pero maalala ko na rin ang kalidad ng relasyon na ibuo namin. At pagkatapos nung nasa ibang bahay na ako, maalala ko, sa isang araw, isa sa mga bata na ito ay nagalit at nakapagsalita ng marami masasamang bagay sa kwarto. Sinasabi niya mga kalokohan hanggang sa punto na galit din ako at sinigawan ko siya. Sabi ko, "Shut up! Hindi ko na kaya marinig mga bagay na walang kwenta mula sa inyong bigbig." At sa oras na yon, tumahimik siya kaagad. Nalulumbay siya sa kanto at umalis ako. Sa susunod ng araw, sa umaga, nung gumising kami upang magdasal, napansin ko na nahihirapan siya bumangon. Nakapasok siya sa chapel, nakabalot sa isang blanket, hindi tumitingin sa iba, umalis ng chapel, bumalik sa kama at naisip ko, ano magagawa ko na yon? At para sa akin, hindi naman basta puntahan siya at sabing, "Pasyensya lang sa sinabi ko kahapon." Dahil kung gusto kong magmahal, dapat maging konkreto itong pagmamahal. Hindi basta isang sentence lang o kaya isang idea. Dahil dito nagawa ni Jesus, pero sinabuhay niya to. Sinabuhay ni Jesus ang bawat sentence na galing sa kasulatan. Dahil sinabi niya, "Narito ako upang ma-fulfill ito." At isinabuhay niya ang lahat ng bagay iniwan niya para sa atin. Sinasabi niya, "Ako, makatawan tao, tunay na tao, at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, pero isang tunay na tao na nabuhay sa lupang ito." Isinabuhay niya ang bawat niyang salita. At sa oras na iyon, naisip ko, ano ba ang magagawa ko sa kanya ng konkreto upang humingi ng patawad sa kanya pero sa isang konkretong paraan? Alaman ko noon na siya ang tagapaglinis ng bahay, na kinakailangan niya hugasan lahat ng mga pinggan pagkatapos ng meals. At pagkatapos ng lunch, napansin ko hindi siya pumunta sa kusina upang magawa ito. Kaya akong pumunta doon upang linisan ang kusina, maghugas ng pinggan, mga kaldero, linisan ng sahig, at umalis ako. Pagkatapos umalis ako para magtrabaho sa garden. At pagbalik ko sa bahay, unang kilos na gawa ko, pinuntahan ko siya at sinabi, "Kinakailangan ko humingi ng patawad sa iyo dahil sinigawan kita." Pero nung pinuntahan ko siya, napansin ko bukas na siya para sa sandali na yon. Dahil tinanong niya sa mga iba, "Sino ba ang gumawa nito? Sino ang naglinis nito?" Kaya sa oras na yon, nagkaroon ako ng isang tunay na oportunidad upang humingi ng patawad sa kanya. At interesting dahil nang humingi ako ng patawad sa kanya, na-realize din niya kaagad na hindi siya pwede sabihin mga bagay sinabi niya. Isang maliit na karanasan lamang ito. Sa karanasan ng pangaraw-araw na buhay, ilang mga karanasan kinakailangan natin gawin. Mangyari lamang itong totoong karanasan kung motivated siya sa isa pang karanasan, ang relasyon natin sa Diyos. At ang ugnayan natin sa Diyos para sa mga tao nakatira sa mundo ay isang bagay na komplikado. Bakit? May mga ilang relasyon na hindi maganda na kinukuha ng attention natin at mangyari na kalimutan natin mga totoong relasyon. Halimbawa, ilan sa mga ex nakikita ko nagre-relapse dahil hindi sila nagiging tapat sa kanilang mga relasyon sa Diyos at nagsimula sila ng mga sexual at maramdamin na relasyon kontra sa kagustuhan ng Diyos. At nagsimula kaya sa looban itong tao nakapasok sa karanasan ng ganito, isang pakalito na nanibago ang kanyang pagtitingin sa iba, nakikita Diyos sa mga iba. Bakit? Kung ma-establish ako sa ibang tao, isang relasyon ng use and abuse, isang relasyon na sa labas ng kagustuhan ng Diyos, paano ko kaya ma-contemplate ang Diyos? Maraming boys ang tatanong sa akin dito kung
Ibig mong sabihin, kung makakalabas ako na yon, kinakailangan ko panatilihin na walang babae hanggang mag-asawa. Sabi ko, hindi ito sanang tanong dapat mong gawin. Ibang tanong magagawa ko sa iyo. Gusto mo ba madala ang buhay sa ilalim ng blessing ng Diyos o hindi? Ito ang tanong. Ang tanong kaya ay hindi kung kailangan ko mabuhay na walang babae hanggang sa aking kasal. Ito kaya ang tanong. Gusto kong manatili sa ilalim ng blessing ng Diyos o gusto kong manatili sa labas ng kanyang blessing? Ito lang. Hindi dapat ma-focus ang tanong sa isang relasyon, maaari mawala. Kundi kailangan ma-focus ang tanong sa isang relasyon ng kawalang hanggan. Itong relasyon ng kawalang hanggan ay nakakatulong sa akin upang tingnan ng iba sa pagnanais na makuha din niya itong blessing ng kawalang hanggan. At ang Diyos lamang ang makakabigay nito. Ang lipunang kasama ng kanyang mga pag-iisip at mga ideas hindi may bibigay nito. At saan galing ang ating kaligayahan? Sa isang totoong ugnayan sa Diyos na madadala sa akin sa isang totoong relasyon sa mga tao at hindi lang isang relasyon ng paggamit. Maalala ko isang tao sa Living Hope Group na kinukuha niya ang aking attention dahil sa kanyang katapatan, pero isang araw, naging kasama niya isang babae at nagsimula siya maglagay ng mga ideya sa kanyang pag-iisip tungkol kung paano kumita ng pera sa isang mas madaling paraan. Seryoso naman itong boy at napigilan niya itong tukso sa isang panahon. Pero isang araw, dahil sa presyo na gawa ng kanyang babae, bumigay siya sa isang pagkilos ng katiwalian. At nang nagustuhan niya lumabas sa mga bagay na ito, napigilan siya ng mga iba. Sabi nila sa kanya, kung hindi mo gawin ang mga bagay sinasabi namin, tuligsaan ka namin at nasa iyo na ang buong pakakasala. Kaya nakapasok siya sa iba't ibang mga bagay na ganyan. Tapos nawala na sa kanya ang kanyang negosyo, nawala ang kanyang sobriety dahil nag-relapse siya, nawala ang relasyon sa kanya, mga anak niya at nawala ang lahat. Bakit? Dahil isang araw narinig niya ang boses nitong babae at mabuting tao naman siya, nakilala ko siya. Hindi masamang tao siya. Pero meron ibang bagay sa puso niya. Hindi itong relasyon ng kawalang hanggan. At isang tao nagbibigay ng kanyang buhay sa Living Hope Group sa ngayon, malayo na siya. Dahil may dala siyang sakit ng kanyang pag-relapse, kawalang ng katapatan. Relasyon ay nangangailangan ng katapatan. Hindi mabubuhay ng maayos ang isang couple kung walang katapatan sa kanilang relasyon. Baka nangyari ito dahil sa mga bagay-bagay at kinakailangan nila patawarin ang isa't isa. Pero isang tao nagpapakita walang katapatan sa iyo ay nagpapakita hindi totoo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Bakit? Dahil may iba pang mga pag-ibig. Ito ang maintindihan ng ibang tao. Paano ko kaya may pahayag sa Diyos na tapat ako sa Kanya kung pinupuntahan ko lagi mga ibang pag-ibig at hindi ko siya pinupuntahan? Hindi ko sinasabi dito ang tungkol sa mga marital crisis dahil mangyayari lagi mga ito at kailangan din rediscover itong pag-ibig sa crisis dahil ang crisis mawawala din. Pati sa relasyon natin sa Diyos, mayroon din mga crisis. May tatanong mo sa sarili mo mga ilang beses, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit hindi kita mararanasan malapit sa akin? Mangyari man ito, pero sa mga tao na mabubuhay sa pagiging tapat sa Kanya, mawawala itong panahon at ma-encounter nila isang panibagong kahulugan ng kanilang relasyon sa Diyos. Rediscovering ang kahulugan ng relasyon sa Diyos, ma-encounter din kaagad ang kahulugan ng relasyon sa sarili ko. Natuklasan ba ninyo kung paano nangyayari itong circle na ito? Isang circle of love. Handa ako umibig sa iba at sa pag-ibig na ito, ma-discover ko o ma-rediscover ko ang Diyos o kapag nagagawa ko isang pagkatuklas ng Diyos at matuklasan ko na rin ang iba at dahil sa pagkatuklas na ito, maaari kong malaman kung sino talaga ako. Relationship ito. Sa kaysaysayan ng simbahan, marami mga santo nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos at sinulat nila tungkol nito. Kung maisip ko si St. Augustine, dakila siya sa simbahan. Siya nagsabi tungkol sa mga nagmamahal, sa mga minamahal, at sa pagmamahal upang magsabi tungkol sa tatluhan, ang relation ng tatluhan. Isang ama na nagmamahal ng totoo sa kanyang anak o minamahal ang anak sa isang walang hanggang paraan. Isang anak na binabalik itong pag-ibig dahil mahal niya ang kanyang ama at itong pag-ibig na umiikot ang Espiritu Santo.
At ang pag-ibig umiikot sa ganitong paraan ay hindi limited lang sa mga tao ng tatluhan. Napakalalim at mabunga nito at napalaglag sa ating lahat, kagaya ng sinasabi sa mga scriptures. Si San Francis na sa harapan ng mundo ay nagsabi, hindi minamahal ang pag-ibig, hindi minamahal ang pag-ibig, at umiyak siya. Gusto niya sumigaw sa buong mundo na mayroon itong pag-ibig na hindi minamahal. At itinatapon ng kanyang sarili sa relasyon na ito, relasyon sa Diyos, pag-ibig. Ang pagpapahayag nitong Diyos ay pag-ibig. Buhay na pag-asa, ibig sabihin, meron tayo isang buhay na bagay sa atin. Itong pag-ibig ng Diyos, hindi isang ordinaryong pag-ibig, pero isang pag-ibig na eksklusibo. Baka may tanong mo sa akin, isang pag-ibig na eksklusibo? Oo, ang Diyos ay meron isang eksklusibong pag-ibig para sa atin. Dahil kinikilala niya kami bilang natatangi sa pag-ibig na ito. Hindi siya malilito sa atin sa pag-ibig na ito. Isang eksklusibong pag-ibig. Sa bawat niyang anak, may unique relation ng Diyos sa kanila. Ang living hope ay nagiging living hope kapag binibigay sa mundo isang realidad ng pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na hindi mawawala, pag-ibig na malalampasan ng 1 taon ng programa sa Fazenda, dahil medyo nag-alala ko minsan sa mga ilang relatives na nag-join sa amin sa panahon ng 1 taon programa, pero hindi natuklas ang isang klaseng donation na mas higit pa dito. At ano kaya ang aking conclusion? Hindi pa nila naranasan sa isang konkretong paraan itong pag-ibig ng Diyos. Naranasan lang siguro nila itong pag-ibig sa kanilang anak o kaya pag-ibig sa isang aktibidad. Nabanga ako nang nakita ko ang ilang sa inyo na kahit sa Living Hope groups nakaranas ng ilang hamon at naramdaman nila hindi sila naintindihan ng iba at parang pinabayaan sila ng mga iba, pero naniwala sila at tumuloy nagsasabi, naniniwala ko sa pag-ibig ng Diyos. At nakapagbigay sila ng buhay sa kanilang mga groups at sa mga iba din. May nagsabi sa akin kanina na madali lang daw magsalita tungkol sa Diyos ay pag-ibig. Masasabi ko sa inyo, hindi madali. Bakit? Dahil kinakailangan ko magsalita tungkol sa isang relationship. Itanong mo sa mga may asawa kung madali magsalita tungkol sa kanilang relationship sa harapan ng iba. Hindi masyado madali, di ba? Kaya, mas madali magsalita tungkol sa mga konkretong karanasan natin o kaya humingi ng patawad dahil sa mga karanasan na hindi natin nagawa at magsimula kaagad. Dahil matuto magsimula muli ay ibig sabihin bumuo ng relationship. I-renew ang mga relation. Ang Diyos ay pag-ibig, ay ang Diyos na mga relation. Ang Living Hope Group ay isang group ng mga relation. Ang Fazenda da Esperança ay isang lugar ng mga relation. Relation sa Diyos, sa mga iba, at sa lahat ng bagay binibigay ng Diyos sa akin bilang aking pagkakakilangan.